May isa tayong alaga mga kaprobinsya na hindi swerte. Hindi po napansin na ating mga kasama. Nakalabas po siya. Tapos wala talaga siya swerte. Naghapo siya sa mga baging. Hello. Uy. Sika kayo oh. Ah. Ang sayang oh. Bahagi ka rin nakagapos daw. Huwag siya ka, gahi ka na. Dura ko no. Nakalabas po sila sa ating bakod. Gahi asa. Okay. Nakalabas siya doon sa ating bakod. Tapos pumunta siya dyan. Wala po nakapansin sa kanya kasi hindi po mapansin agad. Nagkataon po na wala dito yung mga kasama natin siguro. Kaya na-damage yung isa nating kambing. Sika kayo. Tambok na ba unta? Gahay na siya. Awad pagkalig-una. Tingnan niyo po mga kaprobinsya oh. Parang sinasadya ng tao ba pero hindi yan basta-bastang malagay dito pag sadyain natin na lagyan ng baging. Nagkataon siguro na nakapasok sa baging yung kanyang ulo. Tapos matibay oh. Bina ko aksyon doon. Ibig na sa gahay kayo. Wala. Ito pa eh. Good siya. Sayang. Wala mo yun na. Parang alayan mo namasa ng panang 2 kilo na. Wala mo yung kit na. Bagos 4 mo kunigikan ka. Muto pero gila na. Huwag mo nang kalaki ha. Hindi na yung subay anang hapon wala man. Kaya saan ba kita naman dito? Huwag magimok dito kitaan yun. Ang gwapo ano dong. Linisan natin to. Linisan natin to mga kaprobinsya. Baka may madali naman sa ating mga alaga. Yung kambing na namatay mga kaprobinsya, hindi po yan palaging lumalabas dito sa ating bakod. At nung nakalabas siya, pumunta siya dyan. Kumain sana siya ng mga baging ba. At parang nahulog siya sa sapa. At nagkataon na napasok sa baging yung kanyang liig. At hindi siya napansin sa ating mga kasamahan dito. Siguro hapon siguro yun nangyari. Kaya hindi siya napansin sa ating mga kasama. Diba dong? Hapon sa pag agi ni muli wala na kakabantay yun. Nga katong usa ko dali. Nalipasan ng isang gabi siguro. Ya okay na. Monitor na nagbutag buwan. Hindi ko. Ang samad. Pero sige na magipahit tambalan ta. Yung sugat daw ni Marites. Parang lumala. Delikado baka makabahong ba.
Kailangan yan na sprayan palagi. Para hindi may tulugan ng lamok ba. Delikado yan, baka magkaroon ng uod. Ano ni hubag? Nilagyan ng pagtabon ng langaw. Dako na itong kanding sa? Ito itong hilain na. Dili. Katong usa noong galayaw-layaw raw sa mahikog. Katong noong mura nahulog to siya kung paminaw. Hulog ba na bitik? Bulang pag nabitay man siya? Dali arang tubo sa butsa. Balik ko agi. Ay, puntahan natin si Jen mga kaprobinsya. Noong unang bago pa namin minalay yung kanyang anak, hindi siya kumain. Ay, puro gahon na bro. Puro gahon. Mura magagama na paglulangan na bugoy. Ganahan sila mau ligo bro sa kabis ulan bro. Safety po namin yung aming mga alaga mga kaprobinsya. Baka may bagyo ba. Doon namin ilagay sa walang mga malaking kahoy. Goy. Ang tao man itong kalabaw kong dala ron. Ay kakapa gis kalabaw sa. Stakir naman ito dalon o ito? Dami sa man ito dalon? Tubo ng baka na to dali ha. Tubo ng baka na to. Ay gamay pa man ka partino di sa. Di ko ni dako kay di ay. Di sa maglayo ang bugoy o gamay ra diferensya ang bugoy lapad ng bugoy po lawas. No. Gamay ra diferensya nito o. Yung kalabaw na yan pabatiran pero malaki yung gusto na padugang. Kailangan po natin mag-add ng cash pero sayang naman si bugoy. May linta oh. Bisaya rin yung bakasa. Yung baka natin mga kaprobinsya oh. Malakas kumain si bugoy oh. Kain agad. Kusog yung buka o ng kalabawa. Mga usik rin ibaligya. Murag dire na yung gibutan si Jen lagay. Pila itong giluta si kuan dire na magibutan si Jen. Mga baka si Jen oh. Nung minalay namin yung kanyang anak. Hindi siya kumain. Ikot-ikot lang pag ganon. Nabanal yun. Magkuyugay ni si Jen o si Bugoy. Bugoy may magkakasala eh. Guwapo rin. Pa-iay na laro na. Ulag ba? Si Jen mga kaprobinsya oh. Inga-inga siya po. Mura magpahubag. Ha? Pahubag bro? Ha? Wala pa rin ba? Naka-adjust na po si Jen na wala na yung anak niya. Hindi na po siya nag-ingay. Kailangan ito i-check palagi para mabantayan kung naglandi ba o hindi. Kailangan ito i-monitor. Sana tumaba na si Jen.
Pero pag mabuntis to, tumaba yan, masama ka sana. Si isang galumbag, lalo nung kakawalay pa lang sa kanyang anak. Kung maglali sa mga kaprobinsya, subukan natin yan na ipaiay. Kung may available na similya. Naglandi si Bugoy. Hanggang tingin ka lang, Goy, ni Jin. Mukhang safety lang dito yung ating mga alaga, mga kaprobinsya. Malayo sa sapa. Tapos surang mga kahoy. Andito lang yung pula nating baka, oh. Sira yung busal niya. Kailangan itong palitan. Kailangan itong nalagyan ng busal. Unti-unti na siya tumaba, oh. March pa itong mga anak. Marso. Yan. Marami ding mga baka dito. Diyan. Doon pa doon. Mga kalabaw. Hindi na siya masyadong payat, oh. Yung mga baka natin dito na medyo native lang, sila yung pinapasol natin. Pero yung mga hybrid natin, andun lang, nilagay lang sa kulungan. Yung iba andun lang sa ating area, nilagay sa kulungan. Yung iba itinali namin, lalo na yung may mga anak. Sila si Batang, Quinay, Bitang. Layo lang ang kalakalan niya, bro, kaya kusubin ng baha niya. Ilayo-layo na niya ba? Abinaw niya ni ikot. Kaya katuunan ni landslide ba niya? Dati po, no may bagyong ulit dito, yan, oh, nagkaroon po ng landslide dyan. So kailangan po na i-distansya ng kundi yung alaga natin. Safety first sa ating mga alaga. Kasi pag manood tayo ng balita, parang nakakatakot yung mga balita doon. Napakalakas daw ng bagyo. May ibang nasabi na mas malakas pa sa bagyong ulit. Limatok na sa lubot ni Jin Brown. Kala ko linta yung nakadikit sa hita ni Jin. Malayo na sa sapa yan, mga kaprobinsya. Malayo na sa baha. Basya, oh. Ako nakikitihan si Basya. December yan, mga anak. Ngayon ay November. Uy, 8 buwan na pala. Katapusan ng December or first week of January. Dipindi lang kung ilang araw siya mula sa pag-iay bago sa mga anak. Si Basya kahit native lang yan, pero marami na yung baka na ibinigay sa atin. Pang-apat na yan. So mga anak siya ngayong December. Dali na kayo sa siyam na kabulan na yung 8 na sa kabulan. Yung tiyan. Murag magkarot na kayo itong natong ipaiay siya. Dali na palimot-limutan. Kag, diligal untungan mga late. Lingaw dululagan ay. Butay mag-ingat sa kabulan. Pat, ay nagfog na mga kaprobinsya, oh. Yung area na pare hindi na makita. Hindi pa masyado nakamove on si Jen. Kaya ragapon siya. Tapos kasamahan na pa man sa kapin. Mula sa pagwalay natin sa kanyang anak. Lagpas isang linggo pa. Buti ngayon, oh, si Jen kumain na. Kanina mga kaprobinsya may ulan na. Akala namin tuloy-tuloy na yun. Buti lang. Huminto lang. Sana hindi magkatotoo yung nasa balita ba na napakalakas yung bagyo. Kabahan tayo. Lalo na may mga alaga tayo dyan. Yung kubo nating kambing. Malapit na yan mag-iba. Delikado yan pag may malakas na hangin. Wala. Kulob. Yung kulungan ng ating kambing. Yung kubo. Dahil tumagilid na. May maliit pa kami na area dito, oh. Hindi pa nataniman ng napier. Dati po tinaniman na namin to na napier. Tapos nung nagkaroon ng bagyo, na tabunan ng lupa.
yung mga napier na tabunan ng lupa. At saka ilan lang yung natira na mga napier. Tapos pinasalan ni Brod, wala na. Yan po ang resulta. Lumito yung napier at saka yung iba namatay. So ang gagawin namin dito, pag may time kami, pararo natin to. Tapos taniman ulit. Kailangan po natin magtanim ng maraming napier para pagkain sa ating mga alaga. Pero maliit lang yung area natin dito. At patuloy yung pagdami sa ating mga alaga dito. Yung isa po na kalabaw na galing doon sa Dansulan, yung kinuha natin sa mga nakarang video po, ibinta na natin yun. Yung isa nating baka mukhang nag-ingay siya. I-check natin baka naglali ba, baka hindi siya nabuntis nung pinakasal natin ni Lemer. Si Malte siguro nag-ingay, or gutom lang kasi hindi pa sila nabigyan ng pagkain, hindi pa sila nabigyan ng feeds. Gutom lang pala yung baka natin kaya nag-ingay siya. Sana pwede nang iwalay na to. Lutason na nato na. Lutason ka ang problema. Ha? Pagawas ng unahan. Ito butang dito choke. Maging bagohan sa ibitong Pero katalik doon na sa dua. unya lang kay maluoy pa ta. Pero mukhang pwede na natin iwalay yung baka mga kapabinsa. Malakas na siya kumain ng kupramit at may kakaunting feeds. Pag maubos na yan, goods na, okay na. Good boy. Sorry. Yung puso ng mga kaprobinsya, okay na. Ang galing na yung sugat. Kita yan kayo nagkakarasya na. Nagkakumpay. Busog isa sa. Sugar ang mukha ko, no? Yung mga kabin natin, basta may ulan o malamig yung panahon, hindi yan bumaba sa kailang kubo. Pero pag maganda yung panahon mga kaprobinsya, bumaba sila doon. Lumabas. Kaya yung isa nating kabin nadali pa. Anak yun Ibana, yung nag-isa anak ni Ibana, yun po ang namatay. Sayang. Taba sana yun. Pero hindi talaga siya para sa atin. Kaya yun mga kaprobinsya, mukhang okay pa yung kubo natin. Pero hindi tayo sure kung ano ang magiging resulta kung sakaling matuloy yung malakas na bagyo at tumama dito sa ating area. Yung kambing natin na si Dayan, napagkalaki yung tiyan niya, ayaw magpalapit oh. Pero pag lumapit tayo sa kanyang pakainan, yung mga ibang kambing lumapit din kasi alam po nila na takot si Dayan sa atin oh. Ayan. Oops. Napurga na po natin yung ating mga kambing dito ng mga maliliit. Tapos nabigyan na din ng vitamins. Sa mga nakaraaraw pa yan napurga. Isa sa mga kinabahala natin dito mga kaprobinsya, pag may bagyo o may ulan na tuloy-tuloy, yung ating kubo dito, kubo ng ating kambing. Sa mga nakaraang buwan nga, hindi po masyadong malakas yung ulan, pero tuloy-tuloy lang, magdamag. Nagkaroon ng mga biyak yung lupa namin dito. Bumigay yung lupa, kaya nakaganito yung ating kubo, ating kambing. Tumagilid. Pati yung kubo ng ating mga pato at saka pabo, tumagilid din.
Sana lang hindi po masyadong malakas yung ulan at saka hangin. Yan po ang napaka-delikado pag may malakas na ulan at saka may malakas din na hangin. Sigurado po tayo na tumaaw yung kubo natin dito. Dati po 4 feet yung distansya mula sa lupa hanggang sa ating sahig. Pero ngayon wala na. Parang wala nang gap yung lupa at saka yung sahig sa ating kubo. Dahil yan sa lupa na gumalaw, bumigay yung lupa. Yan po, pag tingnan natin yung bubungan sa ating kubo doon, gabawag na ba, pag-aanak na ba, pati yung bubungan sa nating kubo, yung kubo sa ating mga pato. Pag may malakas na hangin, tapos malakas din yung ulan, delikado na po. Yan po ang isa sa ating mga problema dito. Kasi hindi pa tayo nakagawa ng bagong kulungan. Pero kahit bago pa yung kulungan mga kaprobinsya, basta malakas yung bagyo, wala tayong magawa dyan. Tulad sa ating kulungan dati, doon sa Dansulan, sa area ng Kapitana. Nung dumaan yung malakas na bagyo, yung bagyong Udit, nasira yung mga kulungan natin doon. Yung kulungan ng ating baboy, kulungan ng ating pato, kambing, yung mga bubong, baklas lahat. Buti lang dito, hindi po napuruhan yung ating mga kubo dito. Ang naanod lang yung kubo ng ating mga itik dyan. Sa mga baguhan dyan na tagapanood sa ating mga video, may mga itik po tayong alaga dito. Andun po, medyo malaki po yung kubo ng ating itik. Nasa 12 by 40 siguro yun, kasi mahaba yung pinagawa natin. Tapos nung dumaan yung bagyong Udit, winalis, naanod yung kubo natin, walang natira kahit isang poste sa ating bakod, naanod. At yung mga itik natin naanod din, kalahati sa ating mga itik ang naanod, pati yung mga manok natin na doon sumampa sa kubo ng ating mga itik, naanod din. Yung mga tandang natin na Rhode Island Red, yung mga inahay natin, naanod silang lahat. Yung iba na andun sumampa sa kabilang bakod, may natira pa doon kasi hindi po nasira yung atong kubo dyan. Tapos yung bako natin dito, naano din yung ilan sa ating mga poste dyan. Naalala ko po yung bagyong Udit. Napakahirap po ang komunikasyon nun kasi nawala yung signal, brown out pa. Nung dumaan yung bagyong Udit mga kaprobinsya, napakarami yung iniisip natin. Kasi sa mga panahon na yan, andun tayo sa Baes, kasama natin yung ating pamilya. Pero hindi po tayo makapakali nun kasi yung area natin dun sa Ayungon, andun pa yung ating kuprahan. Yung sa area ni Kapitana, dun sa Dansulan, pati dito. Ito yung isa sa ating mga iniisip dati. Napakahirap yung komunikasyon, walang signal, hindi natin sila makontak. May mga vlog po tayo dati, yung mga kahoy natin dun sa Ayungon na tumba, yung mga jibilina, yung mga niyog. Pero swerte pa rin tayo kasi hindi po napuruhan yung mga kubo natin doon. Yung kuprahan natin hindi napuruhan. Yung bahay natin doon sa Ayungon, okay lang. Ang natumba doon sa Ayungon, yung tanim lang natin na galakit or baliti tree. Yun lang po ang natumba. Tapos doon sa area ni Kapitana, mga almost 50 heads yung mga pabo na namatay doon. Tapos yung kulungan ating baboy, lumipad na yung bubong. Yung mga kubo natin doon, yung mga bubong lumipad, nasira. Pero swerte pa rin tayo kasi may mga natira pa sa ating mga alaga. Dati po hindi pa masyadong marami yung mga baka natin, pero ngayon medyo marami na po tayong alaga. At sana lang hindi po masyadong malakas yung bagyo na dumaan dito sa amin bukas. Mga kaprobinsya, kaya na po. Ito yung ulam namin, gulay, adobong gabi, may kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kaya na. Gulay lang muna yung ulam. Sige, nagkagpabog, Dodong. Sige, nagkagpabog. May itlog sana, limitan. Ay, ano yung mga karakter kalendarya do? Ikaw din nagsukat ano eh? Hindi ako. Ito ko ano.
isa namin kasama. Wala, umuwi na sa kanyang asawa. Luigi. Tungga mo kayo sa? Huwag nabantayan pa yung kanding doon. Hindi ito taggabi ron. Nabantayan pa. Mawawa to. Ano to? Manok, bantayan dito. Nabantayan niyo? Bantayan niya. Kaya may kasinggit na ako. Yo! May manok ka rin. Hindi mag-live park. Ano sa lindo ba? Nabitayan na sa bupilis. Sako. Sa salaw. Hmm? Sa salaw. Kung sa pugarat. Bugaran. Galumlum nito. Dalam lumbi ka. Ito. Ay, pato. Ano ito yung kapas pato ay? Na kay init-init mga. Ah, maok ya. Init-init naman. Paaga sa bugo. Sulag na ito. Nadilid magumon kay taddan nila na parang panigilan to. Kaugma naman. Katulong po na yung birthday to. Gabi, nga kami nandang kim-kim. Yung birthday nila. Sila? 5. 5 kilo ang. Tabo. Tabo boy. Mahawag sila. Mahawag ko nga. Ito sa kalorong. Buhay naman ang kalabang naman. Nakal anong nagtatag? Wala nyo kabot siya. Kawalong to. Ang klasik na. Mga siguro rin na kulit. Sa mga. Pero? Lain yung sa mga. Asan may pagtapak ko niya. Taga-assignment mo na. Bakit na may GC budan? Isindan ka dito daan. Module. Ito mo yung gibo. Oo. Nabasok eh. Ang kasi. Tao lang ang klase mo niya. Gawa iyo. Kasi kasi yan na kayo sa adlaw niya. Ilawan niya. Sa adlaw ba? Kasi mana. Nga to sa simana. Waktu di klase. Dahil ka simana word. Kano ka na? Tumbak kami. Pati yung kinaon niya ito, dadahan kayo masudan dahil kay 5 ka pabo, 5 kilo. Nagmahing tayo ito. Mga bungkag po. Doon may pag-ayod sa buto. Mga buong kaglag. Bungkag. Pero to, Bale, minsan niluluto. Ginit pa ito. kung naman pang BE. yung ato mo. Gilat at pagkain mo. Hindi na pumadyo. Mahaka. Hindi ulan. Nabaha. Nag-delete ba dyan? Hindi ba ito ke? Gayaw papel. Dako papel daan. Untuk ulit niya. Balik niya tinaon. Bale na kung kinakam dali. Ikaw, oy! Birthday ka niya. Wala nang nag-bring house ay? Wajud. Tama, na-delete din. Wajud taon. Ikaw ugmagol, wajapon. Pinagdala siya. Wala di ay. Yan lang yung bubod. Ay, ba ka nung joke. Yung tira ugma. Yan, ito sa merging nga. Padala ulit ito niya ay. Tapos kami di ra. Iya ra? Dungog yung kata pa. Boleh mo ka dungog yung ko. Nah, ay. Dah, bisa.
Wala Kay- ko na sa uban. Bungkag. Ya. Pero sudan. Itaan. Malok mo guna. Marot mo ko. Ano na dito ako mayabang mo kahon ano eh. Kaugma di. Gautan. Ay, may radyo po tayo pero kuwan ko kan pinupla ng gibay na. Napupla nga dia. Put lang inig. Ikog. Ang daot di ko na kuwan. Wala mo ito. Ito.